Oy, magandang araw, hapon, tanghali sa lahat ng mga nanonood ngayon. Palakpakan. Ito na naman po ang Boss Dada nyo at tayo na naman po ay manguurat, mang-aasar, mangbubusar. At sigurado akong magpapainit na naman ang ulo ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, tirador ng kanin tutong. Oo, mga mandarambong, mga sindikato, mang-uumit, mga snatcher, mandurukot, mandurugas sa bayang Pilipinas. Another day, another Burautan Sessions with Boss Dada ninyo. Before anything else, I would like to say thank you sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood at nakasubscribe. Doon sa mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. Hindi po kayo magsisisi. No dull moments po dito. At syempre maraming salamat sa mga nagla-like at nagsishare, lalong na sa nagko-comment. Importante yan. Importante mga bossing yung pagla-like, pag-share, lalong-lalo na yung pagko-comment. Oo, sobrang importante nun. Bakit? Kasi mga bossing, kapag kayo ay nag-like at nag-share, ayan, mararating ng ating vlog lahat ng mga galit sa atin, di ba? Malay mo, atakihin sa puso ang mga punyeta. O maubos ang mga yan. O hindi ba, magpatayan yung mga di mas maganda. Malay mo, sa pakikinig nila sa atin, hindi nila matanggap. Oo, yung mga kabulastugan nila, yung mga idol nila, mga kawatan pala. Umalay mo, uminom ng ng baygo ng mga yan. Di at least nabawas-bawasan ng mga sweetik ang mga ipis at anay sa Pilipinas. Di ba? Di ba mga bossing? Kaya eto na naman tayo. Oo, tayo ay nandito na naman para magkwentuhan. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre doon sa nagsusuper thanks maraming salamat po sa inyong pag-share ng blessings. Sana po bumalik po ang blessings na yan sa inyo. Siksik, liglig, umaapo mga 100 times. Yun na nga mga bossing. So pag-usapan natin ng maigi. Pag-usapan na natin ngayon pa lang, maaga pa lang. Kanain na natin kaagad para mahaba-haba ang ating pag-uusapan. Umpisa pa lang, kanain na natin mga bossing, yung mga gigil na gigil kay Pangulong Duterte nung siya ay nagbiro doon sa PDP laban. Na-content na natin yan noong nakaraan, pero hindi pa natin ipinlay sa inyo yung mismong pag-iyak ng mga congressman. Umiiyak sila. Wawa naman sila. Ang hilig magpa-interview ng mga tanga. Ang hilig magpa-interview tapos kapag sinita mo, iiyak. Eto siya. Ay, naku, hindi yan. Wait lang. Iyan lang natin. Ayan. Ipakita na natin. Ayan si Adjung. Ayan po si Zaur Rahman Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur yata to. Galing-galing. Gigil na gigil, gustong manakit. Gigil na gigil, galit na galit si Kong. Akala mo naman may nagawa na sa bayan. So gigil na gigil kasi itong mamang ito. At sinasabi nga niya na si Duterte daw, dapat daw yan ay makasuhan. At hinihikayat niya ang NBI. Nasampahan ng kaso, putang ina. Akala mo siya may-ari ng Pilipinas. Sino ba tong unggoy na to? Okay ng ina. Sino ka ba?
Para magbigay utos kang hayop ka. Hindi mo naman trabaho yan. Ano ba trabaho ng isang mambabatas? Gumawa ng batas, putangin na mo ka. Eh di gumawa ka ng batas na bawal na mag-joke sa Pilipinas. Congressman ka, di ba? Yan ang trabaho nyo, di ba? Gumawa ng mga batas na kapaki-pakinabang sa Pilipinas, di ba? So gigil na gigil si tanga dahil nag-joke si Duterte. Sobrang diktador nyo naman. Pati naman pag-joke ng tao, bawal na. Tangina, ganyan kayo ka-sensitive. Ha? Pinagliba kayo sa sama ng loob. Pinag-iiwanan ba kayo ng mga syota nyo? Wala ba kayong ka-Valentines nung February 14? Bakit kumukulo lagi ang dugo nyo? Bakit ang hilig nyong makialam sa Pilipinas? Sa bagay, freedom of expression, di ba? Okay naman, hindi naman namin kayo pinipigilan. Oo, sa freedom of expression nyo, express kayo na express ng feelings ninyo. Sa mga Duterte, putangin na, pagka kami nag-express ng feelings tungkol sa inyo, ipapatawag nyo kami. Mga bakla ba kayo? Matapang lang din naman kayo eh. Kapag nandiyan kayo, di ba, sinasabi nyo matapang lang kayo eh pag nasa vlog kayo eh. Dito kayo sa Congress magtapang. Gago, hindi naman kami congressman. Gawin nyo akong congressman ngayon din. Gawin nyo akong party list representative ng kahit sino dyan ngayon din. Para magkaalaman tayo. Eh, kayo din naman, mayayabang din kayo dahil mga congressman kayo eh. Ginagamit nyo yung plataforma nyo, yung platform nyo, yung kapangyarihan ninyo para maggipit ng kapwa ninyo. Buti nga kami, hindi nang gigipit eh. Nagsasalita lang kami. Oo, inaano lang namin kayo. Sinisita lang namin kayo dito. Buti nga kami, naninita lang eh. O, di ba, kayo nga eh. Ang dami nyo pang mga pinagpapapakulong dyan. Adjong, magkano ba? Ako eh, nagtatanong lang ha. Magkano ba kasi? Magkano ba ang binabayad sa'yo kada tinitira mong mga Duterte? Kasi Adjong, ang daming problema ng bayang Pilipinas kung gusto mo talagang makatulong sa Pilipinas. Solusyonan mo yung problema ng Pilipinas. Ano ba problema ng Pilipinas? Kayo ang problema ng Pilipinas. Yan ang problema ng Pilipinas, sir. Ha? Duterte ba problema ng Pilipinas? Yun bang si Duterte, yung sinabi ni Duterte, kung halimbawa mapakulong mo siya ron, mawabawasan ang problema ng Pilipinas? Ha? Masyado nyo naman, naging mga GMRC teacher na kayo. Ang tagal na ni Duterte na ganyan. Ang tagal niya nang naging pangulo, ganyan ang tabas ng dila niyan. Putang ina, hanggang ngayon nagre-reklamo pa rin kayo. Ha? Bisaya ka ba? Hindi mo ba alam kung ano ugali ng mga Bisaya? Tsaka putang ina, hindi na kayo mabiro ah. Ha? Masyado kayo seryoso sa buhay. Baka sobrang seryoso nyo, mga matay kayo dyan. Ano? Tapos magpapatawag na naman kayo. Wala pa kayo napapatunayan. Young guns nga kayo. Young guns. Ibig sabihin, bago pa lang kayo sa serbisyo. Ano na ba mga nagawa mong batas? Ano na ba mga naipanukala mong batas? Makapagyabang ka, kala mo ang dami-dami mo nang nagawa sa Pilipinas ha. Top mo ka senador kung mananalo kang kupal ka. Ha? Pasikat ka, hindi ka naman kasali. Kupal. Pakinggan natin sasabihin nitong tukmol na to. Oh, kala siguro nitong mga to nakakatakot sila. Di kayo nakakatakot mga bossing, ha? Tandaan nyo yan. Walang takot sa inyo. Oo, baka sa isip nyo lang yan. Akala nyo tatahimik kami porket pinapatawag nyo kami nek-nek nyo. Dito na nga lang kami bumabawi sa inyo eh. Kala nyo ba nakakatakot kayo? Hindi kayo nakakatakot. Pupunta ba kami dyan sa hearing nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Sino ba kayo? Kayo ba nagpapalamon sa amin? Ha? Kami nagpapalamon sa inyo. Pero kayo ba nagpapalamon sa amin? Kala nyo mga Diyos kayo ah. Kapag kakampanyahan, putang ina, kung makaluhod kayo sa mga tao, parang kakain kayo ng lupa. Pag nanalo kayo, yayabang nyo ah. O sige, pakinggan natin kung gaano katalino to. Tali-talinuhan, kala mo naman. Gusto mo magkaroon ng medalya? Sumali ka sa track and field. Araw-araw may press conference kayo. Tapos yung press conference nyo, pag sinita, putang ina, gigil na gigil kayo. O pakinggan natin, sasabihin katalinuhan netong mokong na to.
quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? Well, it's so disheartening, no, for public officials. Disheartening, ulul. Ang disheartening ay yung public official magnanakaw. Wala kaming paki kahit mag-joke kayo dyan magdamag. Halimbawa, mag-joke ka. Oh, mag-joke ka ng katarantaduhan na joke. Wala kaming paki. Wala kaming paki. Ang disheartening is yung kayong mga politiko, wala kayong nagagawa para sa bayan. Puros kayo hearing ng hearing. Wala naman kayo nagagawang mga batas. Itong mga sinasabi mo ngayon, anong may tutulong yan sa bayang Pilipinas? Mapapakain ba tayo niyan? Yung sinasabi mo ngayon, kapag ka ba sinunod namin yan, magmumura ang bigas? Masasagot ba ng mga sinasabi mo ngayon kung sino ang nag-fill out ng mga blankong item dyan sa BICAM report? Ang dami-daming problema ng bayan eh. Ang daming problema ng Pilipinas. Ang pinoproblema mo yung joke nung matanda. Putangin na, sa bahay nyo ba wala nagjo-joke? Kasi siguro kung wala kayong mga sense of humor sa bahay nyo, wag nyong igaya si Pangulong Duterte. Minahal ng tao si Pangulong Duterte dyan. Kung ayaw mo sa joke niya, putangin na mo, wag kang makinig sa joke niya. Pakialam niya sa'yo. Di ka naman kasali, umiepal ka. Ha? Hindi ka naman kasali, umiepal ka. Hindi ka naman senador. Hindi ka naman senatoriable. Hindi ka naman binanggit ang pangalan mo pero tain-tai ka. Utangin na ka. Kung ikaw meron kang karapatang magsita sa presidente, meron din kaming karapatang sumita sa'yo. Kupal. Sige, disheartening ulul. Sabi mo, ang daming problema ng Kongreso. Kaya mo bang magbukas ng libro mo, ipakita mo ngayon kung saan mo dinala yung pera ng opisina mo? Kung saan nyo ginastos yung pera ng opisina mo, Adjong? Kaya mo ba yon? Kung kaya mo yun, saka ka na namin nire-respeto kung kaya mo maglabas ng ng mga ginasta mo dyan sa 3 taon na pag-upo mo bilang representative ng 1st District ng Lanao. O, pero kung wala, wag ka na, Adjong. Hindi ka namin kilala. Wala kaming paki sa opinion mo. Doon ka magyabang sa probinsya mo, pumunta ka ron. Doon mo sabihin yung mga sinasabi mo. Sabihin mo, wag na lang iboto si Duterte doon. Especially those who have served as our president, to say these things, no? To threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senators. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatahin itong mga illegal drug lords tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs. Yes. War against drugs, and hindi siya nagjo-joke nun. Hindi siya nagjo-joke nun. So anong problema nun? Besides, Adjong, kasama yan sa campaign promise ni Duterte. Duterte was campaigning at yan ang kasama sa mga sinasabi niya, papatayin ko lahat yan. I will kill them all. If you destroy my country, I will kill you. Sinasabi niya yan noon, nanalo siya with that campaign promise. At ginawa niya yung kanyang campaign promise, gunggong ka. Eh kung against ka pala sa mga ganun, di sana ikinampanya mo si Duterte na hindi siya manalo noon. Diba? Pero hindi. Alam ko for a fact na ikinampanya mo, tuwan-tuwa ka pa. Na ang isang Mindanaoan naging presidente, tama? Style mo, bulo. Adjong, wag ka na. Hindi ka malinis na tao, Adjong. Adjong, hindi ka malinis na tao, sir. Oo. To curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time, it was said in a context where he has candidates. And there are also candidates on the other side running. Okay, so what's wrong? For the same position. So, medyo hindi siya, para sa akin, it's really, it should concern all of us. Because hindi dapat man normalize yung salita na patayin. Gago, hindi mag-normalize yung patayin, pero yung pagsashabu pwedeng i-normalize.
Ha? Hindi ba sinabi nung PNP, ni Marbil? Di ba ninonormalize ni Marbil yung pagdodroga? So okay lang sa'yo yun? Yung sinabi ni Duterte na joke, hindi okay sa'yo? Pero yung sinabi nung PNP chief natin na, may economic yan. Advantage yang pagdodroga. Kasi yung iba, mga mag-overtime, siguro, hindi kaya ng katawan nila, kaya yung iba nagdodroga. So, ikaw, okay lang sa'yo yun na PNP chief natin, supposedly, humuhuli ng mga drug lord. Pero sinasabi, ninonormalize yung paggamit ng droga, sinigundahan pa yun ng spokesperson niya. Sinonormalize yun, okay lang yun. Wala kang comment doon, wala. Oh, ito isa. Ikaw bilang isang Muslim, sir. Bilang isang Muslim, alam ko Muslim to eh. So kung ikaw Muslim ka, yung inyong moske, babuyin natin. Babuyin natin yung moske nyo, hukayin natin, isara natin, hindi kayo papasukin para sumamba. Hukayin natin, warakin natin. Tapos tirahan namin, babuyin namin, taihan namin. Nang 16 na araw, magyosi kami doon, tapon lang dyan, umihi sa bote, itapon lang dyan. Umebak, wag i-flash. Okay lang sa'yo yan, Adjong, okay lang yan. O kung hindi okay sa'yo yan, alam mo ba ginawa yan sa KOJC, 16 days, binaboy yung simbahan ng KOJC ng mga pulis. Pero hindi ka naman nagsasalita, Mindanao din yan. So okay lang sa'yo yun. So yung kill threat ni Duterte na joke time, butthurt ka. Pero, pag yung totoong issues ng bayan na seryoso, wala kang say. O yung yung mga blankong items sa bycam, okay lang sa'yo yun. Okay lang sa'yo yun, sir, ha? Question lang ha, question lang. Baka pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Kung ayaw mo, wag mo. Pero okay lang sa'yo yun. Pero pagdating sa bagay na to, ang dahil mo sinasabi. Joke lang yun, sir. Get a life. Magsyota ka. Jumowa ka ng mga 10. Oo, pagsabay-sabay mo para magkaroon ka ng ibang iisipin. Para maging busy yung utak mo, pagsabay-sabay mo yung 10 babae, problemahin mo kung paano mo sila sosyotain ng sabay-sabay nang hindi ka mahuhuli. Yun ang gawin mo para medyo hindi ka busy. Kasi parang lahat na lang issue sa'yo eh. Pati utot ng Duterte, baka issue sa'yo. Baka pati pagtitingan ni Duterte, issue sa'yo. Baka pati yung pagtulog ni Duterte ng late, issue pa rin sa'yo. Lahat ng Duterte, issue sa'yo eh. Magkano ba? Or even sa if you go to mga airports naman, di ka naman talaga pwedeng mag-bomb joke na. Putang ina niyan. Ganong kabopols ito. Pag pumunta ka daw sa airport, hindi pwedeng mag-bomb jokes. Bakit? Tanga. Merong batas na bawal talaga yan. May batas na bawal mag-joke ng mga ganyan. Putang ina, may batas ba na bawal mag-joke ng papatayin kita? Patayin kita eh. Kung gusto mo, Adjong, gumawa ka ng batas. Ipagbawal mo yan. Gumawa ka, bilisan mo ngayon na. Putang ina, puro ka reklamo eh. Maggagawa ka lang ng analogy, pantanga pa. Yan talaga, bawal talaga yan sa airport. Sinasabi na yan, doon pa lang sa check-in, bawal po ang bomb jokes. When you're inside the airport, bawal na ang bomb jokes. Hindi pwedeng pa-joke-joke dito kahit na joke lang yan. Basta ang usapan ni bomba, bawal yun, ikukulong kayo. Klaro yun. Talagang bawal sa airport ang bomb jokes. Pero pag sinabi ko sa airport, papatayin kita, hindi bawal yun. Kahit 10 ulit kong sabihin, hindi ako pwedeng hulihin sa airport. Kasi hindi bawal sa airport yun. Pakatanga naman ng mo. Nag-bomb joke ba si Duterte sa airport? Kung nag-bomb joke si Duterte sa airport, tas hindi siya hinuli ng mga taga-airport, puta sa kakapumutak. Hindi naman yun ang problema eh. Hindi naman yun ang issue, sir. Ang issue natin dito, sir, it was just a joke. Ginawa yun sa isang pribadong pagtitipon kasama ang mga malalapit sa kanya, mga kandidato nila. O kung ayaw mong makinig, putang ina mo.
Huwag kang makinig. Kung sensitive ka masyado, magsara ka ng TV. Kung nasaktan ka doon sa sinabi niya, keep it to yourself, suck it up. Hindi importante yung statement mo. First off, just do something about it. If you feel like PRRD has done something, do something about it. File cases if you may. Kung meron kang nakikitang mali doon, mag-file ka ng kaso. Ka nagbibigay ng opinion mo. Hindi naman hinihingi. So pag nagpunta si Duterte sa airport, nagbabam jokes ba yan? Hindi naman. Saan ba siya Saan ba siya nagsalita doon? Sa ano nila? Sa sortie nila. O sino bang mga nandoon? Yung mga nandoon nga hindi nagrereklamo. Ikaw nagrereklamo ka? Kami nga nandoon, narinig namin harap-harapan, di kami nagreklamo. Ikaw reklamo ka ng reklamo. Ay nagawin mo yung trabaho mo. If you feel like meron siyang ginawang kasalanan, huwag kang mag-utos NBI. Ikaw mismo magsampa ka ng kaso para hindi ka umiiyak. Yung bump na jokes kasi automatically you'll be, mapupusasan ka. Yes, airport yun tanga. Gunggong ka pala Nasa airport ba si Duterte? Nag-bomb jokes ba siya? Hindi naman. O gawin mo, gumawa ka ng batas. Bawal na po ang kill joke sa Pilipinas. Gumawa kang batas na ganun, bilis. O gawin mo na. Tanginan, dami-dami mong sinasabi. Kala mo kalinis-linis ng pagkatao mo. Akala mo hindi ka nagjo-joke sa buhay mo. Style mo bulok. How much more, for example, for say that out in the public. But it's the issue really, my point that I'm... Di ba? Naano ka rin Yung analogy mo, nahiya ka din no? Binawi mo kagad no? The issue really is, anong issue really is? Gagawa-gawa ka ng istorya mo, tapos magbibigay ka ng analogy, palpak pa. Tapos pag sinita kayo, galit na naman kayo. Ano, papatawag ka? O, boss dada, ba't mo ako minumura? O, bakit? Bawal? Gumawa ka ng batas na bawal ka murahin. Tanga ka Ayaw mo na, sisita ka, pa-interview ka ng pa-interview, huwag ka magpa-interview. O kaya umalis ka sa posisyon. O, magtago ka lang sa bahay nyo, huwag ka magpakita. Hindi kita mapapansin. Pa-interview ka ng pa-interview Tapos ngayon, pag sinita yung interview nyo, bawal. Peke ba to? Peke ba to? Fake news ba tong ginagawa ko? Hindi. Nagre-react ako. At I am within bounds of my freedom of expression. Galit ka na naman. Sabi mo, ba't tinatawag na bobo? Para sa akin, bobo yung ganyang salita Oh. Trying to drive at is, if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say because people, your followers, may think na seryoso ka. Hindi kami tanga. Gago. Sinabi na nga, it was just a joke. We know that it was just a joke. Ikaw ang makitid ang utak. Ikaw ang bopols. Ikaw ang tanga. Ikaw ang gullible. Ikaw ang reklamador. Hindi ka naman kasali. Hindi ka naman importante. Hindi naman patungkol sa'yo. Putak ka ng putak. Sumbong ka sa nanay mo. Yung barangay nyo, pumunta ka sa barangay. Madaming may reklamo doon, dyan sa Lanao. Yun ang resolbahin mo. Huwag mo resolbahin yung problema ni Duterte. Hindi mo problema si Duterte. Hindi mo problema si Duterte. Wala rin siya pakialam sa'yo. Sabi ni Duterte, eto ka That's why, pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one. Putangin na mo, joke nga When will it end? Di pagtapos na yung joke, tanga. Bopol sa putya. Ka masyado kang nood ka ng nood sa mga Duterte. Taing-taing ka sa mga Duterte. Tapos nood ka ng nood. Tapos pag may nakita kang mali, para sa'yo, puputak-putak ka. Di ka naman importante, Adjong. Hoy, Adjong, tumigil ka na. Di ka kilala, Adjong. Putangin na, tumakbo ka ng senador. Baka kahit 10 boto, wala ka makuha. One is joke and which one is not. So I think we have to be more, more circumspect about how we say things out in the public. Ikaw gusto mo ganun. Gusto mo, gawin mo yun. Putang ina, wag mong ituruan yung ibang tao. Wag kang maging diktador. Kung ganyan ka, ikaw ang hari ng kabaitan sa Pilipinas,
ikaw ang hari ng kagandahang asal, eh di putang ina mo, magpatayo ka ng estatwa mo, tapos sambahin mo. Pero wag mong uturuan yung tao na maging katulad mo, kupal ka. Eh paano kung ayaw niyang maging katulad mo? Bakit ba mas marunong ka pa? Especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. So, yun yung aking position doon at pananaw. Na hindi dapat agad-agara natin ma-normalize at ma-trivialize yung mga threat na dali-dalian mo lang sabihin, pumatay or patayin. So, anong gusto mong gawin? Sabitan ka ng medalya. Anong gusto mong gawin? Lagyan ka ng halo, gano'n, para mapunta ka sa langit, gano'n. So, malinis ka. O, di sana nagpari ka. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung ayaw nyo ng mga bastos na mga vlogger, huwag kayo mag-subscribe sa amin. Kung ayaw nyo ng mga nagmumurang vlogger, huwag kayo dito manood. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, marami namang ibang papanooran. Halimbawa, Adjong, meron namang Nickelodeon. Meron namang Cartoon Network, Looney Tunes, Disneyland. Mamasyal ka dun. Wala kang makikitang mali. Huwag ka nang manonood kasi sa mga Duterte. Huwag ka nang manood sa mga vlog ng Banateros. Lahat na lang na lagyan mo ng rule yung panonood mo ng YouTube. Gawin mo, manood ka na lang ng mga cartoons, ganyan, hentai kung gusto mo. Manood ka ng bold, araw-araw. Bahala ka sa buhay mo hanggang maubos yung palad mo sa kakasasoy mo. Wala kaming pakialam. Pero wala rin kaming pakialam sa sasabihin mo tungkol sa presidente naming si Duterte. Dahil unang-una sa lahat, he's not trying to impress you. Walang pakialam si Duterte kung ano yung mali at tama sa'yo. In the first place, hindi ikaw ang nagpapakain sa kanya. So ako na, bilang representante ni PRRD, ako na ang sasagot sa mga sinabi mo. Wala akong pake. Hindi ka importanteng kupal ka, bumalik ka sa distrito mo sa Lanao, ayusin mo yung problema nyo doon. Siguraduhin mo na lahat ng mga proyekto mo doon ay maayos. Hindi yung pinakikialaman pati pangangampanya ni Duterte sa mga kandidato niya. We like what Duterte is doing. We know him. If you do not, that's your problem. Don't make us worry about your problem. If your problem is yourself, then try to do something about it. Dumbass. Thank you, Mela. Up next, we have a question from Elson Kismorio of Manila Bulletin. Hello, Kongs. Good morning po. Reaction lang po according to the latest results of the Tanjere survey. Wag na yung Tanjere survey. So yan, yun ang sinabi netong Tolonges na si Zaur Rahman. Putangin na, kapatid na Islam pa naman. Bait-bait mo pala. Baka sa sobrang bait mo, pumunta ka na sa langit ngayon din, ha? Baka ipatawag ka ng Panginoon. Ito pa isa. Sige, pakinggan lang natin ng maigi yung mga reklamo ng mga reklamador. Reklamo ng mga reklamador sa Pilipinas. Ito pa yung isa. Sige, pasok mga reklamador. Ano naman tong isang to? Ang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng PNP-CIDG. Kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano Ito naman. Base sa... Taginan to. Parang ulul. May hawak pang papel eh. Base sa... Bukin ang ina nyo. Mga media kayong mga supot. Base naman sa... Inan to, gigil na gigil si tanga eh. Ano sinasabi mo, tanginan to? Baka mapatira ng ugat to.
Yung unlawful utterances at inciting But, ang tangin na nakakatawa yung tsura niya, promise. O, tinan nyo ha. O, kita nyo sabi ni Mel Chanco. Base sa reklamo sa Department of Justice, maituturing umano yung unlawful utterances at inciting to sedition. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte. Parang ulul mo. At sabi na, gigil na gigil si Gago, baka matai ka sa salawal mo ha. O sige, diretso. Duterte, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. O, kinang ina nyo, biro nga eh. Nood kasi kayo nanood, di naman kayo dapat nanonood kasi. Mga tanga. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sino na naman to? Tangin na to si Torre. Hoy, Torre. Putang lahat na lang gusto mo i-demanda ng sedition. Putang ina. Siguro pinaglihi ka sa sedition. Unang-una sa lahat, hindi trabaho ng mga congressman mag-inarte. Mas lalong hindi trabaho ng PNP to. Putang ina niyan, PNP nagdidemanda? Ay, mga investigador kayo, nag-iimbestiga kayo dapat, di kayo nagdidemanda. Nang tinapay, sige. Dahil sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang ikinakampanya ang kanyang senatorial slate, di patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, di, pasok na tayo lahat. The only way to do it. Di ba? Nagtatawa na yung mga tao. Okay lang ina nyo, masyado kayo seryoso, baka atakin kayo sa puso ha. Itangin na tama yan, Duterte. Magsalita ka pa na magsalita ng ganyan. Malay mo naman, atakihin sa puso yung mga punyeta na yan. Mga matay lahat yan. O di masaya tayo lahat. Masyado mga sensitive ang mga gago, no? Tangin ina yan. Huwag kayo manunood ng pelikula, ha? Baka mamaya, pati yung pelikula ni Cardo Dalisay, seryosoin nyo, ha? Alam nyo naman na pelikula lang yun. Putya, parang sineryoso mo yung pelikula ni Cardo Dalisay sa ginagawa nyo eh. Itong ginagawa ni Duterte na to, pagpapatawa. Ganyan kasi kagaling na speaker si Duterte. Alam ng tao kung kailan nakakatawa, kailan hindi. Alam namin kung kailan siya nagbibiro, kailan siya seryoso. Si Bongbong, kita mo, patawa ng patawa, hindi naman nakakatawa. Balance Times, sabi niya, di ba? Happy Balance Times. Sa inyo, yung presidente ka na, Balance Times. Hayop ka, Bongbong. Ano mo na, hindi na nga to tungkol sa'yo eh. Ikaw pa rin yung... Oh, eto oh. Oh, ano sabi ni Duterte? Is to pasabugin na lang natin yung ano. Nakita nyo? Utang ina niyan. Alam nyo naman napatawa yun eh. Tapos seryosoin nyo, sino ngayon na may problema? Ha? Sino may problema? Si Duterte na nagpapatawa o kayo na mga walang utak? Siyempre may problema kayo. Problema nyo na yan. Kung sa tingin ninyo, masama yung sinabi ni Duterte, putang ina, sumbong nyo sa nanay nyo. Oo, pero kami, alam namin. Alam namin. O ito, sino may nagkaso? naghain kanina ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Pangulo para sa unlawful utterances and inciting to sedition. Unlawful utterances? Inciting to sedition? Putang ina, yan lang ba yung alam mong ikaso? Ito naman si Ito naman kasi, si Bongbong naman kasi. Bongbong, ikaw naman kasi. extend mo pa si Marbil, nandito naman si, nandito naman si Torre, Gawin mo na tong 5-star, 4-star general. Gawin mo ng PNP chief to. Puta, nangayayat na to, Nangayayat na to sa dami ng panunumpa ng mga tao sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakagalit ang tao sa buong Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, kahit saan kang lupalop magpunta, kilalang kilala yung mukha nito. Mantakin mo dahil lang nag-joke ka at nakuhanan ng video yung pag-joke mo. Tayo na pwede ka ng kasuhan ngayon ng sedition. Sakit sa ulo. Sir, hindi nyo po trabaho yan, sir. Ang trabaho nyo po, sir, to serve and protect. Hindi po kayo dapat nagiging mga politiko. Masyado naman kayo. Hindi naman kayo Hindi naman kayo sangkot. Unang-una sa lahat, hindi naman ikaw yung sinabihan. Wala naman sinabi dun na Torre. Patayin si Torre. Wala naman ganun. Anong iniiyak mo? Masyado ka naman papansin.
Masyado ka namang epal. Wala ka bang magulang? Di ka ba mahal ng asawa mo? Di ka ba mahal ng mga anak mo? Bakit nagpapapansin ka lagi sa amin? Lahat na lang, sinampahan mo ng sedition. Alam mo kung bakit? Nanggigipit ka lang. So anong tingin mo na pakikinggan ng DOJ yan? Tapos Nobel kasi ang sedition eh. Sa tingin mo si Duterte makukulong nila dahil sa'yo? Gusto mo maging bayani? Wala nang, lahat ng bayani patay na. Si Bayani Agbayani na lang ang buhay. Oo, pero ikaw gusto mo maging bayani, alam mo na kung saan, kung ano nangyayari sa mga bayani, ha? O, sige. Napakapikon pa naman ito. Best friend ko to eh. Kaibigan ko to si Tori. Baka na naman sabihin nito, "Oy, ikaw talaga, boss dada." Sedition. Sedition, kung kinang sinita ka lang, sedition na naman. Uta, may sinabi ba si Duterte doon? May sinabi ba si Duterte doon sa kanyang, doon sa, speech niya na mag-aklas na tayo, mag-armas na tayo, pumunta na tayo sa Malacanang, agawin natin. Meron ba siyang gano'n sinabi? Wala naman. Ang sabi pa nga ni Duterte, ang bait-bait niya pa nga doon, Tori, sabi niya, tingnan nyo ang Pilipinas, kung mura na ang bigas, boto nyo sila. Kung safe na maglakad sa kalsada, boto nyo sila. Kung ganito, ganyan, boto nyo sila. Ang bait pa nga ni Duterte, anong seditious dun sa sinabi niya? Anong rebellion ang ginawa ni Duterte doon sa proklamasyon eh? Proclamation nga yun. Pinakilala niya yung mga kandidato, bawat isa. Pinagsasasabi mo. Ano pang sinabi ni Duterte doon? Yung nagdodroga yung presidente. Sabi niya, di ba, bakit hindi mo sampahan ng kaso si Bongbong? Diyan sa DOJ. Ng paggamit ng illegal na droga. O kaya, i-require mo siya, "Sir, pa-drug test ka na kasi para hindi ka na tinatawag na bangag." Yun, dapat ang hinihiling mo. Pulis ka, dapat nanguhuli ka ng mga adik. Nanguhuli ka ng mga pusher. O dapat nire-require mo, sinasabihan mo, "Sir, ako po si General Torre. Nasasaktan na ako sa mga sinasabi ng mga tao na adik ka daw. Ba't kasi hindi ka pa magpa-drug test? Adik ka ba?" Dapat ganun ang ginagawa mo, sir. O, diretso. Yung bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na Bagong Pilipinas na? Bawal na yon? Nasa batas ba yon? Bawal na mag-joke, sir? Ang ina, twisted talaga yung utak mo, ah. Bawal yon, sir? Bawal? Bawal mag-joke? Bawal mag-joke? Tanginan niyan, kaya kayo pumapangit eh. Kaya ang papangit nyo na, hindi na kayo tumatanggap ng biro. Magahan, joke only na lang. Tugon ng dating tagapagsalita at legal counsel ng dating Pangulo, nagbibiro lang ito. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro? Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso? Ang tingin din ng sobra, no? Grabe Pilipinas, no? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bawal ka na mag-joke. Mantakin mo, ha? Si Duterte na nagjo-joke, puta, pinailan ng kaso. Delikado talaga tayo. Wala na talagang malayang pagpapahayag sa Pilipinas. Putang ina, mantakin mo. Pati si Duterte, kakasuhan mo. Tangay, no? So, paano yan? Si Vice Ganda. So, si Vice Ganda, pagka nagjo-joke yan, lahat binabanatan yan. Pag nagjo-joke si Vice Ganda, binababoy niya yung mga tagapanood niya. Diba? Si Vice Ganda, binababoy sila Jessica Soho. Kung sino-sino pang mga personalities, di ba binababoy ni Vice Ganda? O, so paano yun? Pwede na rin ba natin i-demanda si Vice Ganda dahil ayaw natin sa joke niya? Mga sirs, kung wala po kayong mga sense of humor, umalis na kayo sa Pilipinas. Pumunta na kayo sa Mars. O kasi dun sa Mars, kahit papano, doon, nagpapadala na daw ng mga aso at saka mga unggoy doon. O baka pwede na kayong pumunta ron. O, diretso. Alyado ni Duterte na si Senador Bato de la Rosa sa umunoy banta sa institusyong kanyang kinabibilangan, isang araw biro. Hindi pa nyo kilala si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga ganun statement. Bumigyan nyo ng weight. Klaro naman yun na biro. Kung talagang totoo niya by heart, gusto niya pumatay ng 15 senators, o bakit niya i-announce? Klaro-klaro na nagpapatawa siya.
Biro rin ang basa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa sinabi ng dating Pangulo, kaya non-issue raw ito. Ayan o, ito mga senador to. Kinangina nyo, hindi naman kayo mga kasali. Nakikisali kayo. Anong sabi ni Bong Revilla? Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig. Ayan o, sa tingin ko bulaklak lang ng bibig ni FPRD. That's just how he expresses himself. Holy smokes, ganito na kayo kabobo at jong, ganito kakatanga. Para hindi mo maisip to, putang ina, hanggang congressman ka na lang. Oh, no wonder yung probinsya nyo hindi umuunlad. Ganyan ang takbo ng kukote mo. Ayan oh, sabi nitong mga senador, sila nga apektado, sila yung senador Ito nga kasama po to sa mga sa mga ni Bongbong Marcos Kung sakaling tototohanin ni Duterte yun, isa to sa matitigok Oh, imagine, para sa kanya okay lang, tapos kayo nag-iinarte. Ikaw, Tori, di ka naman kapugian. Sensitive ka? Tangina, Tori. Ano nangyari sa'yo? Akala ko ba mga pulis matitikas, matatapang, matitigas? Akala ko ba ang drama mo sa Senado nung nandun tayo, matigas ang balat mo, hindi ka tinatablan sa mga ganyan. At ngayong konting galos lang, umiiyak ka na airconan ka lang ng matagal. Nasayarang ka lang na masarap na pagkain Kung umasta ka, para ka ng parang taga-Ayala Alabang ka na. Nagbago ka na, pare. Hindi ka naman ganyan dati Adjong, pakinggan mo. Nakikialam kang kupal ka, hindi ka naman kasali. Diretso. At ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Risa Hontiveros, ano daw? Ano pang Tanginan to. Ang pangit Uy! Putangin na ka na. Saan na yung mga hearing mo sa Pogo? Ba't nawala na yung hearing mo sa Pogo? Risa Hontiveros? Bakit nanahimik na yung Pogo mo? Uy, may sinasabi sila Ikaw daw pala yung nagpapapasok ng ng mga Taiwanese na mga Pogo dito Pogo operators hindi pala Pogo workers dito sa Pilipinas diyan sa Clark Oy, sagutin mo muna yon, Risa, huwag ka makisali. Di umano Ano sabi ni Risa? Pagiging reaksyon ng mga tao na hirap na nga sa buhay. Tapos ang sagot nung isa dyan ay dagdag na karahasan. Talagang ewan ko lang sa kanila. Corny? Corny mo, Risa? Putangin na, hindi mo ka kayang banggitin yung pangalan. Ulit. Ito naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang Department of Justice at NBI daw ang nakakaalam kung may naganap na krimen. Kung wala, tapusin na aniya ang issue. Para sa GMA. Diba? Plain and simple. This is what I'm talking about. Itong mga senador natin, matatalino. Hindi sabik sa atensyon katulad ng mga congressman na putangin na sa dami nila, uhaw na uhaw sa kasikatan, nag-uunahan sa pagpapa-interview. Tragis na mga kupal na yan. Para para lang matapos na tong natin para lang matapos na tong ating usapin tungkol dito. Ito ang sagot ng NBI Pakinggan nyo. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapatay. Adjong! Kupal ka! Tingnan mo anong sabi sa'yo. Tangina ka, apektado ka, hindi ka naman kasali. Iyak ka ng iyak, hindi ka naman na-mention. Tangina, hindi ka kasali sa picnic. Hindi ka sinama sa excursion. Hindi ka kasama sa field trip. Isa ka pa, Tori. Tangina kayo. Daldal kayo ng daldal. Kung ano-anong kaartihan nyo sa katawan. Tangina, hindi naman kayo kasali. Nagre-reklamo kayo. Ulitin natin yung sinabi ng NBI Director. Sabi ko sa inyo, matino mag-isip to Nung NBI Director natin hindi mo pwede itong kupal-kupalin. Putang ina nyo, babata nyo pang congressman. Tangina nyo, magpalago muna kayo ng bulbul. Bago kayo makisali sa mga usapin ng malalaking tao sa politika. Magpahaba muna kayo
tenure diyan sa Congress bago kayo umasta na putangin niyo, kala nyo kayo may-ari ng Pilipinas ha. Sige. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot, yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Gets ha, Adjong, kuha mo? Adjong tsaka Torre ha, kuha nyo. So Torre, ano mangyayari dyan sa sinampamong kaso? Basura katulad mo. Mapupunta sa basurahan kung saan ka nararapat. At ikaw, Adjong, putangin na mo, bago ka daw mag-utos, punyeta ka, mag-aral ka muna ng batas. Kung may problema ka sa buhay, huwag mo kaming idamay. Sabi nga dito ni NBI Director, uutusan nyo akong mag-imbestiga sa joke? Ano to, joke? Ina nyo? Mga hayop kayo, so dito pa lang sunog na kayo. Dito pa lang, nga na. Ang ina nyo? Yan ang napapala nyong mga gunggong kayo. Ang hilig nyong makipaglaro sa mga malalaki, hindi nyo naman ka-match. Tapos pag nasaktan kayo, iiyak kayo. Di ba sinabi ko sa inyo, wag kayo makipaglaro ron? Di ba sinabi ko, wag kayo makipaglaro sa malalaki? Tapos kapag ka na ano kayo, iiyak-iyak kayo. Tignan nyo, ulitin natin yung sasabihin ni NBI Director ha. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot, yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Di naman kayo senador eh. Senador ka ba, Torre? Umiiyak ka, di ka naman kasali. Taga-kabilang section ka. Wag kang pumunta sa section na matatalino. Bawal ka dun. Ikaw naman, Adjong, ha? Sa pag senador ka na, saka ka na umarte. Pero kung congressman ka lang, focus ka na lang sa problema ng distrito mo. Huwag mong pinoproblema, hindi mo problema, ha? Linis muna ng bakuran bago ka sumisilip sa bakuran ng iba. Kung masama ang loob mo, nasasaktan ka sa mga napapanood mo, putang itapon mo lahat ng TV nyo sa bahay. Lahat ng cellphone mo, itapon mo. Huwag ka mag-Facebook, huwag ka mag-YouTube. Para hindi mo naririnig yung mga batikos namin, ha? Huwag kang maarte, hindi ka naman mukhang artista. Deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan speech. So malinaw. Sana naman, Adjong, at sana naman, Torre, natuto na kayo sa inyong nakaraan. Wag epal pag di kasali. Okay? Wag epal pag di kasali. Pag di sinali, wag magagalit, mag-antay ng time to shine. Baka naman ipatawag nyo si Baka naman ipatawag nyo si Judge Santiago dahil sa statement niya na yan. Ikaw naman, Torre, baka gusto mo, demanda mo na rin to si Santiago ng sedition. Sampa mo na ng kaso to, sedition, bilis. Sedition, sige na. Utang na yun lang naman ang alam mo yung sampa eh. Suki ng sedition ng puta. Tangina, walang alam ikaso kundi sedition. Tangina niya, akala niya pag nagsampa siya ng kaso, lahat akala naman niya lahat mahanapan ng probable cause. Mukhang ingot ang puta. Siya, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. At least, kahit papaano nakabawi tayo sa mga kupal na mga taga-gobyerno na feeling sikat, feeling importante. Akala mo naman hindi iikot ang mundo
kung hindi sila magbibigay ng mga komento. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Maraming salamat sa inyong panonood. Tangkilikin po ninyo mabuti ang Banateros Brothers. Siyempre, ano po kayo, like, and share. At make sure na kayo po ay subscribe sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayo. At dahil na-stress kayo, bibigyan ko kayo ng konting pampalubag loob. Ito ang sa inyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.